Hallelujah! Palakpakan ng natin ang Panginoon. At ngayon po ay binibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Ian. Salamat sa mga testimony na talagang nagbibigay hamon sa ating mga buhay. At siyempre ako hindi magpapatalo, ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na patuloy niya akong sinasamahan sa aking mga ginagawa. Salamat sa Panginoon sa kanyang protection na aking nararanasan at hindi lang sa akin. Ang tunay nga kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, maging pamilya mo ay puproteksyonan ng Panginoon. Bagamat hindi mo sila kayang proteksyonan, pero si Lord ay kayang-kayang abutin ng Panginoon. Ako rin nagpapasalamat sa Panginoon sa wisdom na patuloy niya yung pinagkakaloob sa akin, sa mga transaksyon na patuloy na yung pinagkakaloob ng Diyos. Salamat din sa Kanya dahil nung nakaraan ay usap kami ni Hazel nga ay magkuha ng pwesto sa labas. Usap kami, sabi namin na magkuha tayo ng pwesto sa labas. Pero yun nga ay para hindi na rin ako gaano makaatid sa prayer. Ngunit nagalit siya, sabi niya hindi pwede pa dahil lahat ng yan binibigay ng Lord ay sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Kaya nung linggo ako nagpapasalamat sa Diyos kasi bigla lang pumasok sa isip ko na pwede naman pala hindi magkuha ng pwesto. Maglagay na lang ng mga pressure sa mga tindahan at para hindi lang maapektuhan yung paggabi-gabi nating pananalangin. Kaya salamat sa Diyos sa wisdom na ibinibigay niya sa akin. At sa mga pagpapala, salamat din sa Panginoon. Bago ako mag-umpisa na yung manalangin, samahan niyo ako. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat Panginoon ngayon gabi Panginoon na patuloy mong sinamahan ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil bibigyan mo Panginoon ang bawat isa Panginoon na dumalo Panginoon sa gawain ng tulugan. Salamat Lord, italangin Panginoon na napagsamahan Panginoon ngayong gabi sa pamamagitan Panginoon ng pagbabahagi na iyong mga salita Lord God. Aking dalangin Panginoon na patuloy mo pangunahan. Pagharian mo Panginoon ang aking mga puso Panginoon. At Lord, tulungan mo Panginoon ang lahat Panginoon ang binibitawan ng mga bibig Panginoon ay naayon lamang sa iyong kalooban Panginoon. Tuloy mo samahan Panginoon hanggang sa matapos Lord God. Salamat Lord in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ngayong gabi, ito ay maiksi lamang pero alam ko na ito ay may makukuha tayong aral. May mapupulot tayong aral na ito ay magamit natin sa araw-araw. Ito ay pinamagatan kong taos-pusong manalig sa Diyos. Pwede ba natin sabihin sa ating mga katabi na taos-pusong manalig ka sa Diyos? Yes, hallelujah. Taos-puso tayong manalig sa Diyos. Bagamat minsan sa ating mga buhay, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, patuloy tayong manalig sa Diyos. Kung minsan, meron tayong mga transaksyon na muntik na, pero hindi pa rin nangyari. Patuloy tayong manalig sa Diyos dahil alam natin na ibibigay ng Diyos yung ating mga transaksyon na yan, ibibigay ng Diyos. Patuloy lang tayo na manalig sa Kanya dahil hindi natin makukuha sa isang iglap lang ang ating mga pangarap, hindi natin makuha sa isang tawag lang sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos na paulit-ulit natin siyang tawagin sa kanyang tahanan. Paulit-ulit natin siyang purihin at sa ganon ay ibibigay ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Meron lang akong babasahin dito sa Marcos 10 verse 46 hanggang 52. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinapatahimik. Ngunit lalo pa siyang sumigaw. Ngunit lalo pa siya nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya at tinawagan nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, pinatatawag ka,
Pinatatawag kanya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na. Dahil sa iyong pananalig, noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Makikita natin, mapapansin natin sa ating binasa, dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, siya ay nakakita. No, amen? Napakabuti ng Panginoon. Dito sa 48, sabi dito, pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang sumigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sa ating mga buhay, kung minsan, ay mayroong mga tao na gusto kang pigilan na tatawag sa Panginoon. Mayroong mga tao na ilagay na lang natin sa ating mga kaibigan noon na nung bago ka pa lang naglilingkod sa Panginoon, yung iba inaasar-asar ka, so sigaw, simba-simba, dati ka naman pala bubog, mga ganun na mga bagay. Minsan, sinasabihan ka, simba-simba, pero ganyan pa rin yung ugali mo. Minsan sinasabihan ka, simba-simba ka, pero malakas ka pa rin magmumura. Kasi hindi nila nauunawaan, hindi nila naiintindihan na tayo ay hindi ka agad-agad baguhin ng Panginoon. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon, basta patuloy lang tayong lumapit sa Kanya, patuloy lang natin isigaw ang Kanyang pangalan. Minsan sa aming buhay, siyempre, palagi namin pananalangin sa Panginoon, gabi-gabi namin pananalangin, ay hindi naiintindihan ng iba. Oo, may blessings sa pananalangin dito. Kasi lahat naman talaga na aming pangangailangan ay sa pananalangin lang namin nakukuha. Kaya napakabuti ng Panginoon sa patuloy namin pananalangin sa Kanya, ay hindi niya kami pinapababayaan. Sa patuloy namin pananalangin sa Kanya, patuloy namin pagtawag sa Kanya, ay hindi kami pinagkukulang. Kung minsan, ay talagang, minsan may kulang, pero maya-maya, dyan na, binibigyan na ng Panginoon. Dito sa 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya at tinawag ka nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Sabi nila, tumindig ka, pinatatawag ka. Lakasan natin ang ating loob. Huwag tayong titigil sa pagtawag sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan yung ating mga sarili na manlamig yung pagmapag-ibig natin sa Panginoon. Sa halip ay tawagin natin siya palagi. Huwag natin siyang titigilan dahil hindi natutulog ang Diyos. Nakikinig ang Diyos sa ating mga kahilingan. Nakikinig ang Diyos sa kung ano man ang nilalaman natin mga puso. Alam na alam niya. Sabi ko nga palagi na alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Alam na alam niya parang isang magulang sa ating mga anak. Siyempre, sa anak mong si Biko, siyempre, kung ibibigyan ko siya ng bigas ay hindi matutuwa yan. Kung bibigyan mo ng laruan na natutuwa yan. Ganon din po ang ating Panginoon. Alam na alam niya kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa kanyang mga anak. Dito sa 15, iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko sanang makakakita. Dahil sa ating pagtawag sa Panginoon, ang lahat ng kagustuhan natin ay bibigay ng Diyos. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa ngayon, kung kahilingan mo ay promotion, ay bibigay ng Diyos sa iyo. Kung ikaw man sa ngayon ay nag-uumpisa ng ninegosyo ng maliit pa lang, ay alam ko na palalaguin niya ng Panginoon. Lahat ibibigay ng Diyos. Sabi niya dito, tinanong niya yung isang bulag, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakakita. At nangyari nga, nakakakita ang isang bulag. Kaya sa ating mga pangarap, sa ating mga buhay, ay huwag tayong titigil. Patuloy lang tayo na
na manalig sa Diyos. Patuloy natin isigaw ang kanyang pangalan. Bagamat mayroong mga bumabagabag, mayroong mga nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos, huwag tayong titigil, patuloy lang tayo na manalig sa Kanya. Dahil nakikinig ang Diyos sa ating mga kahilingan. Sa patuloy lang tayo magtiwala sa Kanya. Sabi ko, taos puso tayong manalig sa Panginoon. Dahil sa ating patuloy na taos puso pananalig sa Diyos, ay sabi ko nga, maging sariling sa aming buhay, wala naman talaga kaming inaasahan kundi ang Panginoon. Lahat ng aming mga kagustuhan ay inaasa lang namin sa Panginoon. At hindi naman niya kami binigo. At hindi niya naman kami pinababayaan ng Diyos. Survive niya yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. Maging karamdaman ay inaalis ng Panginoon sa patuloy na pagtawag sa Kanya. Maging kapayapaan ay binibigay din ng Diyos. Maging yung mga hanapbuhay, mga transaksyon ay unti-unti rin binibigay ng Panginoon. Kaya salamat sa Kanyang mga salita ngayong gabi. Sabi ko nga, maiksi lamang ito. Pero ang hamon sa atin ngayong gabi ay taos puso tayong manalig sa Diyos. Huwag tayong titigil na manalig sa Panginoon. Huwag tayong titigil na magpuri sa Kanya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kung minsan ay hindi pa ibinibigay yung mga gusto natin, huwag tayong titigil. Kasi mayroong the best na ibibigay ang Panginoon para sa atin. Ngayon lamang po, maraming salamat. Ako'y tayo manalangin. Ama ng penal, makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa amin na pag-aralan, Panginoon, ng mga salita niyo yung gabi, Lord God. Idalangin, Panginoon, na ito, Panginoon, mabuhay, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God, na kami turuan mo, Panginoon, na palaging manalig, palaging mananalangin sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Napagod at patuloy ka sa salamat. In Jesus'